yung kontrobersiya sa pagitan ng kampo ni Andrea Brillantes at ni Richie Rivero. Oo nga. May kasunod pala, to be continued pala yun. Katulad yung sinabi nung mami ni Richie na ganun talaga ang pagmamahalan kapag toxic na, hindi kayo talaga magtatagal. Basta ang driver po ng biyaheng ito, ako na magsisimula, si RC Munoz. Mga minamahal namin kachika, pinananabigan po namin ang muli kayong makasama. Maraming salamat po sa masarap na komento na kami po ang inyong antibiotic at paracetamol. Nako, nakatataba po ng puso yan kung paanong ang pagpapahalaga po namin sa inyo ay walang kapantay. Tama ba ako, Romel? Tama, kami po ang magbibigay saya at ngiti sa inyong lahat. Yes, at syempre, ano naman kaya ang masasabi ni Wendell Alvarez, aka Barikotot, nakatingin sa akin talaga diretso. Nandito talaga kami magpapasaya sa inyo at ang amin mga opinion. At syempre, abangan nyo ang amin mga blind item. At dyan lang yan sa loob ng Showbizlandia. Ay, kaya pala ang tagal niya nakaupo. Memorize pala niya talaga. Nako, eto na naman po tayo mga kachika. Bubulabugin na naman po ang inyong kamalayan ng ating sakay na sa biyaheng ito. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At syempre, magsimula na po tayo sa kaligayahan. Dito lang sa inyong programa, sa ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Nako, eto na. Akala natin nagtapos na, nagkatuldok na yung kontrobersiya sa pagitan ng kampo ni Andrea Brillantes at ni Richie Rivero. Oo nga. May kasunod pala, to be continued pala yun. Di ba nga? Ano naman natin yan, naisip na natin yan. Hindi matatapos to ng ganito lang. Sigurado may kasunod. May kasunod at may kasunod kasi patumbisan na. Sagutan na ng sagutan. Pero alam mo, napansin ko lang kung dati talagang binabash ng todo-todo si Richie Rivero, nung magsimula siya na sumagot at ang kanyang pamilya, mukhang nagkaroon ng balanse, no? Ay, oo. Mukhang nagkaroon. Yung suporta ng pamilya, doon makikita yung pagkatao kasi nung tao eh. Diba? Mas kilala nila ang anak nila kesa sa atin. Tama. Kesa sa mga nakatanaw lang nga sa labas ng kwadro. Diba? Ano ang pinaka-remarkable sa'yo na comment ng kampo ni Andrea Brillantes laban kay Richie? Doon sa mismo binabas, sa paglalaba. Oo. Diba? Kaya sinisigawan siya na, huwag ka na manood, no? Games. Maglaba ka na lang. Yun. Kasama mo, labanderang politiko. Of course, si Konsyala Leren Bautista yun. Pero, hindi mo napansin itong huli. Natural po, huwag natin tanggalin ang karapatan ng pamilya ni Richie Rivero, lalo na po ang kanyang mga magulang, sa pagdedepensa sa kanilang anak. Ganun po talaga ang puso ng magulang. Unang-una, yung tatay niya ang sinabi, welcome to the family, doon sa kay Leren. Yes. God bless you mga anak. Yung pag tinawag ka ng God bless you mga anak, tanggap na tanggap ka 100%, di ba? Opo, at saka ang pakiramdam ko na alam nila ang kwento. Sa kabila ng lahat, kaya gano'n na lang sila magpayo sa mga anak nila na magmahalan kayo, magsuportahan kayo. Di ba napakaganda? At saka yung sinabi, remarkable din yun, yung sinabi nung tatay na hindi yun ang totoo. Ang totoo yung walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari para lang mapag-usapan. Ang lalim niya. Di ba? Reading between the lines, alam nila talaga ang kwento. Alam nga namang ang anak ay hindi man lang naglabas ng saloobin sa magulang at sa mga kapatid. Correct. Natural ginawa niya yon. At saka siyempre magtatanong yung magulang, ano ba ang nangyari? At anong totoo nangyari? Ikwento nyo nga sa akin. Siyempre ganon. Siguro nagkwento, siguro talaga si Richie. Kaya doon na nagsimula, nag-umpisa magsalita ang ama at sinundan ng ina. Nanay. Uso ang pangalang Abigail, ha? In fairness, napapanahon. Napansin ko lang kung gaano katindi ang mga pambabato kay Richie sa panlansangang kolokyal na salita. Katulad yung mga chararat, di ba? Ang papatulan na blight yung chararat na magjowa na yan. Di ba? Ganon, At saka yung, maglaba ka na lang. Siguro wala rin pang amoy ang konsyala na yan. Alam mo, pagka binasa mo kung paanong sinanggahan ng pamilya ni Richie, makikita mo yung sorry po pero talagang ako bilang nakatanaw, yung level-level, makikita mo, makikita mo. At saka makikita mo yung pagtatanggol na may pagpapaliwanag para maunawaan ng lahat.
At saka pagtatanggol na alam mong edukado. Yan. Diba? Correct. Katulad yung sinabi nung mami ni Richie na ganun talaga ang pagmamahalan. Kapag toxic na, hindi kayo talaga magtatagal. At kapag hindi na nyo nakikita ang pagrerespetuhan, gagawa ng paraan ng kapalaran para kayo paghiwalayin. Napakaganda. Ang ganda-ganda. Parang experience. Alam mo yung nabuhay sa experience ng mga magulang na itinatawid niya sa kanilang mga anak. At saka sa katotohanan ng buhay. In fairness. Totoo po yun. Sa larangan po ng pagmamahala, ng pag-ibig, kapag hindi ka na maligaya, lumabas ka. Utang na loob po natin sa ating mga sarili. Kaya tayo nagmamahal ay para tayo mahalin, tayo respetuhin, at maging maligaya. Correct. Kapag di ka na maligaya, maluwang ang pintuan. Ito yung pinapaunawa nila. Kapag ang tao, kapag hindi ukol para sa kanya, Hindi bubukol hindi pa bubukol. yan. Kaya tanggapin natin kung anong kinainit ng dalawa dahil hindi sila para sa isa't isa. At saka yun nga ang sabi nila, hanggat hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo humarap sa altar, kailangan ng pag-ibigan yung dalawa, mga nasa 80% lang, o mga 70% totoo yun. yan. Yun nga pong ikinasal na. Katulad ni na Tom Rodriguez Ayan. at saka ni Carla Abellana. Saksi po tayo, buong bayan. Nagpakasal sila pagkatapos ng mahabang panahon ng pagrerelasyon. Pero after po ng 3 buwan, naghiwalay. Ayun. Ay, oo. Di ba? Parang pelikula. Kahit rumorolyo na ang mga kamera, kinukunan ka na, hanggat hindi na ipapalabas ang pelikula, walang kasiguruhan ko ikaw ang bida. Ay, tama. Di ba? Oo. Ganun yun. Yun yun. Di ba naman? At eto na nga, ay, meron pang garapata. Ganun, nung pala brand pala yun ng damit. Ay. Kasi ang akala ko, yung garapata, yung tinutukoy parang surot, At saka yung parang linta. At saka yung parang sa aso, di ba? Yung Garapata nga sa Oo. aso yun. Parang linta. Yung mga parasite, sumisip-sip ng dugo ng iba para mabuhay. Pero hindi naman pala, brand pala ng t-shirt yun. Don't blame the garapata. Ayun. Diba? Na Ganon. ina-assume na naman, akala naman nila na patungkol na naman ito sa kabilang grupo. Oo. Naramdaman ko rin na nung magkarelasyon si Blight at saka si Richie Rivero, palagay ko hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mapalapit sa pamilya ni Richie. Nung sila pa, wala naman tayo nababasang ganyan na. Wala. Diba? Hindi humahalo yung magulang ni Richie. Pumasok na lamang po sila sa senaryo nung masyado na pong kinakawawa ang kanilang anak. Correct. Oo. Diba? At dito natin may isip ngayon, ano bang klase ang pakikitungo ni Blight sa pamilya Ni Richie. At saka di ba may kwento nga, kaya nga kumuha si Richie ng kondo para doon sila palagi magkikita ni Andrea. Hindi nga ba, ganun naman. O kaya nga, ibig sabihin, hindi niya inano siguro sa pamilya, parang ayaw ata ng pamilya. Baka inilayo. Parang inilayo dahil sa pamilya. parang may pagkontra. Siguro. Yun ang iyong Yun ang anong akin, opinion mo. yung opinion ko nga siguro, kaya kumuha si Richie ng kondo para doon sila magkikita ni Andrea. Kasi, Hiwalay sa kanyang hiwalay pamilya. sa kanyang mga magulang. Oo. At saka yung, di ba, sabi ni Andrea, ulit na nahuli niya si Richie na may babaeng dinadala sa condo unit. Pag tinatanong ngayon si Konsehala Leren, ba't ako tinatanong nyo? Ba't hindi siya ang tanongin nyo? Ayun, diba? Malalim yun. Malalim na naman yun. Mag-iisip ka na, oo nga naman. Nakita niya pala, ba't kung ako yun, hindi sana sabihin niya, ako Linawin yun. mo, Oo. di ba? Siya ang babaeng nakita ko sa kondo na nagtatago doon sa likod ng kurtina o sa banyo. Dapat lilinawin yun. Hindi yung habang buhay na lang ba na pagbibintangan si Konsehala Leren na siya yun? Totoo. Di ba? Parang ganon. At saka alam mo na, habang nagkikwento na, naisip ko ngayon, alam mo kung bakit, na siguro pinoprotektahan na ng mga magulang si Richie. Kasi siguro nung una, nakita na kagad nila na ito si Andrea, artista, sikat, dominante. Siguro. Nakita mo yung nagbigay ng gamit, siguro, naiisip na naman. Para hawakan. Oo, naiisip na naman gulo na, nako, darating ang panahon. Pag hindi ka nag-ingat, eto yan, dumating ang panahon. At saka, kung labanan po ng kampo ang ating pag-uusapan, kabog na kabog talaga si Richie at saka si Konsehala. Napakalawak po ng fan base nitong si Blight. Yes. Kung patotsadahan din lang po ang labanan, walang-wala sila sa kalingkingan. Hindi nila kayang tumbasan yon. Kaya siguro naisip ng mga magulang ni Richie, kawawa na may anak namin. Sinapok nyo na, pinalampas namin. Binatukan nyo na, pinalampas pa rin namin. Pero nakahiga na yung anak namin. Sinisipa nyo pa. Correct. Para bang you don't kick a dying dog, parang ganon. Oo, nakakaawa naman. Nakakaawa naman. Kaya natural lamang po yun, hindi natin mananakaw sa kalooban ng mga magulang yung pagtatanggol sa anak. Lalo na kung alam nila ang katotohanan sa kwento. Tama. Yun na. No? Kaya nako, at eto pa ngayon, nakita ko nga na ipinagtanggol ni Richie si Leren. No? Yun naman, talagang ang haba ng buhok mo, girl! Sabi ko nga,
ay, pinanindigan talaga na walang sino mang makakapanakit sa'yo. Hindi ko pababayaan. Parang ganon. Alam mo yung mga anak ko, actually, ang totoo, tagahanga ni Richie Rivero sa larangan ng basketball. Lalo na si Rebo. At saka magaling naman magaling, talaga. masipag. May shooting, magaling magdala ng bola, hindi buwakaw. Hindi siya swapang sa bola. Yon. Kaya pag yung mga anak ko, nagsasalita ako ng noon, pagpansin kay Richie, medyo tumitingin ng pangingin. Tinitignan kang gano'n? Tinitingnan ako. Oo. Kasi syempre, iba yung larangan ng basketball sa pakikipagrelasyon ng artista sa basketballista. Correct. At saka alam mo, kailan lang naman naging controversial si Richie nung madikit ang pangalan kay Blythe. Yun na nga. Actually, sa larangan ng basketball, kilala na siya. Nung na-link pa siya kay Andrea, nakilala lalo siya. Kaya lang nga, ang problema, kalakip nito ay ito. Oo, na pinagbintangan siya. Nako, gusto mo lang mag-artista. Kaya ka ganyan. Kaya mo niligawan at napasagot at naging karelasyon si Blythe. Gusto mong gawing tungtungan. Parang gano'n. Ang sakit naman nun. Napaka, di ba? Ano kaya masasabi ngayon ng partido nitong si Blythe at ng mga tagahanga niya nung nagsimula na ang ating mga kababayan na magkumpara kung paano ang malaking agwat ng kanilang pagtatalo. Hindi, talagang maikukumpara mo. Oo. Di ba? Kasi naman, mga panay ng mga nagtatanggol. Ito, mga magulang na talaga namang, alam mo, bawat lumalabas at sulat nila sa mga kanilang mga pagtatanggol, makita may puso. May puso. Alam mo yun? At saka, iniisip nila kung makakasakit ba sila ng kapwa, maliliwanagan ng kapwa. Wala ba sila masasagasaan? Yun ang maganda kapag magulang kasi ang nagtanggol, puso ang nagsasalita, hindi ang nguso. Tama. Diba? Yun At saka siyempre may comparison din between Andrea at saka kay Leren, di ba? May comparison din doon Siyempre hindi pa kakabog ang yung konsyala. Correct. Pero dapat may control na rin dito si Blythe. Katulad ni Ate Binay, di ba? Sinabihan niya ang mga fans niya na wag na mag-comment-comment dahil sa pag-ano kay Nora Honor dahil hindi nakapasok yung pelikula niya. Totoo naman yun Kumbaga ang leader ng banda kaya nga, yung artista, yung iniidolo. Kapag lumalabis na po sa nararapat lang sa kagandahang asal ang ginagawa ng mga tagahanga, pwede namang makiusap yung artista. Baka naman pwede, hayaan na natin ito at kung ipagtatanggol nyo man ako sa paraan lamang sana na marespeto. Kasi lahat ng gagawin at sasabihin nyo, sa akin bubuelta yan. Totoo naman yun. Diba? Si Blythe walang problema umibig lang yung bata. Correct. Walang kasalanan. Yung mga nangyayari ngayon siguro ay kasunod yan talagang part and parcel ng pakikipagrelasyon. Di ba? At syempre, kontrobersyal. Nagkakaanuhan na ngayon, di ba? Talagang matindihan na ilabanan. Ano ba ang pinrepair mo naman na kanta para kina Blythe at Richie Rivero at kay Leren? Ay di kakantahan ko sila ng yung ito magandang kanta. Maganda para sa'yo, maganda rin kaya para sa kanila. Iwan ko lang sa kanila Iwan ko lang sa kanila. You and I meant to be. Just call my name and I'll be there. I'll be there. I'll be there. Just call my name and I'll be there. Parang hindi bagay yung kanta. Bakit I'll be there nag-aaway na nga. Hindi kasi siyempre si Richie inanoy ng mga magulang. Tinatanggol. Kaya magulang sa anak. Just call my name and I'll be there. Nakarinig ka na ng mga asong nag-aaway karamang pusa. Ayan napakaingay yung pusa. Napakaingay pag mag-aaway sa gabi. Paano ba tulog ng pusa? Alam mo, hindi pusa ang narinig mo. Sarili mo. Kasi ang pusa, lalo na yung lampong, ay yung mga inhit, di ba? Inhit talaga. Ganon. Ganon. Eh, yung aso, paano? Ay, yung aso. Pag imported. Hindi. Whoop! 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 Ayan. Anong para siyang para siyang koi.
happy ka man magkain. Gumaganon-ganon. Ayan. Hay nako, sana po isang araw matagpuan din nila sa kanilang mga sarili na pag-ibig lamang ito. Correct. Isang araw may darating din na bago sa kanilang buhay at tatawanan na lang nila ang nakaraan. Iyon naman. Diba? Ganun naman yun. Okay, eto na po talaga, mga kachika, mga kapwa, ka-SNNers, yung pong segment namin na talagang bentang-benta po ngayon sa inyo ang ating... Tara na! Sakay na! Now na! Alam nyo po, nakukulili na ang aming tenga sa pakikinig kung ano-ano ba ang mga klase ng mga artista, ng mga personalidad na isasakay natin sa biyahe. Ayan na. Ay, handa na ba kayo? Okay, giveaway din po, mga kachika, yung magmamaneho at magkokonduktor sa ating biyaheng ito. Ay. Ito po ay ang mga tao na kayo na po ang humusga. Basta ang driver po ng biyaheng ito, ako na magsisimula, si RC Muñoz. Ay! Mamaya na ang clue, ha? Pero ngayon parang sigurado alam na nila, sila ano yan. Ay, Okay. oo. Ano naman ang konduktora natin? Sino? Ay, syempre ang konduktora natin, walang iba. Syempre, kailangan famous para kilala ng lahat ng sasakay. Okay. Ay, oo. Syempre, nag-iisa. Jinky Pacquiao. Alam na nila Oo, yan. nga. Sigurado may mga naku, si ganito na yan, si ganito. Okay, eto na. Ay, So, oo. nandyan na po ang ating driver, nandyan na rin po ang ating konduktora. Siyempre, kailangan may sumakay po sa likuran ng driver mismo para ingatan yung kanyang itsura at baka mamaya mabangga, Ay, may oo. magbago. Ay, tama. Oo, ayan. Baka mauntog. Baka mauntog eh. Oo. Another, di ba? Another operation. Oo. Okay. Ano po siya? Kilalang female personality sa kanyang larangan. Talagang matapang ito, palaban ito. Hindi ito po pwedeng basta-basta takutin. Kumbaga, ang tapang nito, may hugot ito ng katapangan. Naninibago lamang po ang marami nating kababayan kahit kami. Ba't ganito na ang kanyang aura ngayon, ang kanyang itsura? Oo. Mamaya na po ang clue. O sinong kasunod? Nako, ang kasunod naman talaga ito, kailangan sa biyahe talaga may music. Okay. Merong kumakanta. Para sa gitna ng biyahe, pwede mo kasi siyang pakantahin. Okay. Ay, oo. Talagang nga namang kilala ito dahil nagmula ito sa talagang singing contest talaga. Ay, yun. Oo. Kampiyon. Alam mo, yung binanggit mo na yan, para sa akin sa lahat ng mga nagpagalaw siya talaga. Nagpagalaw talaga. Hindi, sa lahat ng pagalaw. Hindi! Ginalaw yun eh. Ay, oo. Sa lahat ng nagpagalaw ng bahagi ng kanilang katawan, siya ang pinakamaganda. Ay, oo. Kaya lang, ba't nakalimutan natin yung hindi nakilala ng kanyang ina? Ay, oo. Eh, singer din yun. Singer din. Eh, sino ka ba? Ay. Mama, ako po ito. Ano ba pangalan mo? Kasi nga nung umuwi, iba na itsura. Correct. Oh. Halos parehas ito ng Oo. eksena. Pero mas maganda yun sa'yo. Ito. Ay, oo. Maayos. Maayos Yung kasi. pagkagalaw. Pagkagalaw. Galaw. Okay. O yung sa'yo naman. Ay, di siyempre ito. Kailangan kasi, di ba, sa biyahe. Kailangan mayroong mga konting joke. Mayroong mga Makulit. galaw-gaw. Oo. Para ibig sabihin, masaya ang biyahe para hindi kayo maboboard. Ay, tama. Diba? Kaya, siguro itong sakay na ito ang magpapasaya sa kanilang biyahe. Ay, meron din kasing kakaiba, no? Oo, mayroon din. Grabe. Oo. At nakilala mo na siya nung hindi pa eh. Ay, no? oo. Alam na alam mo. di ba? Oo, alam Okay. na po na. Maghahalo po tayo ng dalawang male personalities dito sa biyahe na ito. Ang una po ay isang hindi na pwedeng tawaging young actor. Pero hindi pa rin naman katandaan. Kumbaga nasa middle of the road. Ay, Yan, ano. oo. Hindi na bata, hindi pa matanda, sa gitna. Ay. Ano po ito? Swerte. May girlfriend ito na talagang lovable. Ay. Gustong-gusto ng ating mga kababayan. At matatag ang kanilang relasyon. Ito talaga, kilala namin kung sino ang kanyang nilapitan at kung ano ang kanyang ipinagalaw. Oo. Pero bumagay sa kanya, in fairness. Si Sister Act kaya, nagpagalaw din. Ay. Yung sister niya. Ay, yes! Ay, Today and meron. tomorrow. Oo, together talaga. na sila. Ay, ganun. Ay, oo, Oo. naku. Ayan. At yung sumunod. Eto na. Sa lahat ng biyahe, kinakailangan talaga na meron silang yung maaasahan mo pagdating sa mga diskusyonan. Ay, Ano oo. may Parang direktor. Oo, parang direktor kasi.
ba? Ito yung ito yung magbubuo sa kanilang lahat na dapat itong gagawin natin. Pagkakaisahin sila. Kasi veterano ito. Ay, no, talaga namang ma-appeal ito sa may edad, sa mas bata. Kaya pasok na pasok sa dyan. May girlfriend dito. Diba? Kaya nga pasok. Law of osmosis, lalo siyang bumabata. True, baby, I love you. Parang At saka isuman. Naman, palaman suman. Okay. Heto na po tayo. Tutok-tutok na po kayo, mga kachika. Pero teka, di ba may magpapara? Hindi ba natin isasakay to? Ikaw, bahala ka. To, hindi natin isasakay? Respetuhan to ng hanay. Oo. Respetuhan ng hanay to. At ikaw, tatandaan mo, huwag ka magturo sa kanan ko. Ikaw, isang araw, makita mo, ituturo ka namin ng sabayan. Nilagyan mo ng sa ilalim ng mata, no? Ba't naman nilagyan mo? Para dumilat uling? Para dumilat yung mata niya, Nay. Kasi parang pinorcept siya ng ibang anak. na naningkit. Sige. Yung driver po kasi natin, na pinangalanan na po natin, ituloy-tuloy na po natin ito. Ito yung girl na ang ganda-ganda naman kasi dati. Ay, oo. Kung bakit naman kasi itong si RC Munoz, nagpabago pa. Ang ganda-ganda niya. Oo, ma. Diba? Walang kakontentuhan. Tama ba yun? Oo. Tuloy, ang sabi sa kanya, ano na ba nangyayari sa'yo? Ginagaya mo ba ang namayapang si Michael Jackson? True. Ang dami nag-comment na mga ganyan. Totoo yan. Kamukha niya kasi. Kamukha ba talaga? Oo. Bakit? Siyempre, alam mo naman, ang mga ginagalaw, di ba? Ano ba yung mga pinagalaw ni RC? Anong ginagalaw doon kay RC, di ba? Una-una, siyempre, yung pinaganda yung ilong. Siyempre, para na gumanda yung ilong niya. Tapos, siguro yung pangalawa doon, parang pinaganda ng konti yung mata niya doon Parang hindi nga kapansin-pansin yun Mas napapansin yung lips. Yung pinapauso. Angelina Jolie. Parang si Babs Fernandez. Sumobra. Sumubo. Di ba? Sumubo ang lips. Okay. Tapos, yung konduktora. Yung konduktora naman, alam mo, ito rin, nagbago talaga ng bonggang-bongga yung itsura. Noong una, okay pa yung mga very, very light niya pagpapaayos. Pero ito, itong recent lang mga photos niya, ang dami na nag-comment. I'm sure nababasa niya rin ito at naririnig niyo na po ito na sinabi, nakalagay sa comment, ito, basang-basa ko to, screenshot ko ako din, tinututukan ko yan. Sabing ganun sa comment na, mahal na mahal ni Senator Manny ang kanyang ina, kaya ang asawa niya, pinagaya niya. At saka meron pa na, ano ba naman yan? Si Pacman na nakapagsuntukan, ang namaga ikaw. Parang ganon. Yun ang nakalagay sa comment section. Alam niyo po, kaya napapansin yung kay Jinky Pacquiao, may kakambal Siyempre, magkamukha, identical. Yung kakambal, hindi naman ganyan na itsura ngayon. True. Diba? Siya talaga, nagbago talaga, ibang-iba. Kaya ang tawag sa kanya yun, Mommy J, kasi Mommy D. Diba? Parang ganon. Sino po ba talagang anak? Ikapan ng iba, diba? Si Manay ba? O si Jenky. Di ba? Parang ganon. Okay. Yan lang po ang pinangalanan natin yung konduktora lang at saka yung driver. Eto na tayo. Nagbalita na ako kanina na matapang ito. Talagang super tapang ito. May pinaghuhugutan. Nakakapagtaka lang kasi. Dahil yung mga interview niya, lumalaylay yung mga balat niya sa kilikili. Ay, oo. Napapansin. Bakit kasi nag-i-sleeveless pa? Ayun na nga. Di magsuot na ng may manggas. Correct. Diba? At saka yung face value niya talaga ibang-iba na. Halos hawig na nga sila ni Jinky. Di ba? Sa bagay, parang iisa yata ang doktor nila. Di ba? Parang ganon. Pero may tanong ako sa inyo, bakit yung mga nagpapagawa, bakit ng bandang huli parang nagkapapariyo ang mukha? Siguro, baka akala ng doktor, iisa lang ang gusto nila. O nagkakahawig-hawig nga. Alam mo kung bakit? Kasi may meron kasing pattern kasi. Kunyari, kung magpapagawa ka ng ilong, may pattern niya na ito bagay sa kanya. Tapos pag iisa ang doktor mo, kasi ito yung nilagay ko kay baka pwede sa'yo ito titignan. Gusto mo ba ito? Ay, kasi di ba may pinipeg kasi. Yung bagay. Oo, yung pinipeg nung gusto ko yung ilong ni ganon. Total din lang, ikaw ang aming resource person. Pagdating sa ganito, na hindi ako yumuyoko, diretso kita tingnan. Hindi katulad nung nasa kaliwa ko na parang nahihiya pa. Binabaligtad ba talaga ilong? Ay, totoo na Ay, ganun ba yun? Ganyan to, tinutuklap to. Ano, aalisin yun dito? Oo. Ay, ganun? Pero ito maiiwan. Correct. Diyos ko, paano ba? Babaligtarin, igaganon. Saka isa. Yung cartilage. Oo. Tapos papasukan ng ganon. Ididikit ng ganon, maririnig mo.
Ganyan, no? Parang nilalagari. Oo, ginaganyan. Rinig ko yan. Ano yun? Silicone? Silicone. Sa akin, silicone pa. Okay na. Yung iba, injection na yan. Yung iba, injection Yun yung bumabagsak. Oo, yun, after 6 months, babalik ka para injectionan ulit. Ay, paulit-ulit. Ay, ganun. May renewal of contract pala Meron yun. naman, itong buto dito. Ito yung nilalagay dito. Tinatanggal dito? Oo, tinatanggal. Kaya minsan, pansinin mo yung mga artistang wala nang ganito, ang ibig sabihin nun, kantin. Ginamit na yun. Yun yung parang Yan, kuntilado. correct. Yan. At yun ang mga nagpapabanat, malapit ng, naku, ano ba naman yan? Yung kilay parang andito na. Oo nga. Totoo. Diba? Kaya nakakatakot din, lalo kung di mo aalagaan talaga. So kung bumagay kay A, yung ilong at pinagaya ni B, halos pareho na sila. Halos parehas na yun. Ganun ba yun? Oo, okay. Kaya At pala itong singer na nagpagalaw talaga ng Ay, face oo. niya, gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko yung pagkagawa sa kanya. Maingat, bumagay, nadala niya ng maganda. Yun naman ang maganda kasi sa nagpapagawa. Kailangan talaga, sugal din yan eh. Nagpagawa ka o nagpasira ka. Yun eh. Kapag ka nga raw gusto mong gumanda, sige, paggawa ka. Pag sumobra na, ikaw na rin ang sisira sa sarili mo. Totoo. Diba? Dapat kasi Pero magkaroon hindi ka ng naapektuhan itong singer na to yung singer na to ng kanyang pagkanta, no? Oo, kasi umani ng tagumpay ang kanyang pagpapagawa. Pero, naka-apekto ba? Katulad yung nasal na ba ang boses pag pinagawa yung ilong? Hindi na, wala na epekto yung pagpapagawa ng wala yun. So, ibig sabihin, perfect ang pagkagawa sa kanya. Parang ganon. Bagay sa Si Wendell ba, may pag-asa kung pagagawain natin pag-asa to? pa ba? Hati na kita sa gastos. May pag-asa pa ba? May pag-asa ka pa ba? Ay, oo. Sa palagay mo, may pag-asa ka pa? Palagay ko wala na. Kami rin naman, yun naman ang iniisip namin. Sayang pera, iba ko na lang. Tutubo pa. Okay. O, yun sa'yo naman. Siyempre ito, nung una, nakikita natin na talagang magandang ilong niya. Maganda ba? Hindi, nung una. Kung nung bandang huli, nung nakikita natin na parang kumukunti na yung butas ng ilong. Lumiliit. Alam mo kung may dumi nga, Q-tips na lang ang pangano kasi kahit ito hindi nakakasya. Oo. Sumobra ang tulis. Kaya nagtataka yung mga tao, bakit naman na hindi masyadong nilakihan ang pagbutas ng ilong? Nilalakihan ba yun? Hindi, kasi kung ano lang yung balat mo, doon na lang talaga sa sentro yung doktor. Kahit anong todong ilagay, pag hindi nakabukas na ba yung gilid? Ganon. Siya lang ba? O silang magkapatid? Aminin mo, siya lang ba ang nagpagawa? Siyempre, yung sinasabi na ano na yan, damay-damay na yan. Domino effect. Pati yung nanay. Domino effect na yun. Oo. Isang doktor lang. Domino effect na yun. Domino. Oo, di ba? Wow. Kaya ganoon. Kaya nagtataka yung mga tao na bakit parang lumiit ang ano ng ilong niya. Oo, kaya totoo. Ang liit, ang tulis, ang kitid. Oo. Di ba? Kaya sana nga dapat sabi nila hindi na dapat pinagawa yun. Kasi di ba maliit naman yung ilong niya. Eh di nung pinagawa, lalong lumiit. Dapat pinag-isa niya na lang. Ano to? Okay, iwan na natin siya. Alam mo, mahihirapan siya talaga. Kahit ito, baka hindi na rin pumasok eh. Q-tips na lang talaga, yung panlinis ng tenga. Diba? Ewan ko lang nga kung may pang-amoy siya. Ay, ayun na. Dahil sakitin, baka namaalam na. Diba? Okay, ito naman pong lalaki na isinama namin sa listahan. Talaga po, dito yun eh. Dito. Meron lang ditong tinapyas. Correct. Pero meron na siya talagang bridge. Oo. Dito lang. Oo. Ako siguro pag pinatapyas ko to, isang planggana makukuha. Hindi naman. Oh, diba? Yung kanya, itinaas ito. At bumagay naman sa kanya. Wapo. At saka, hindi mo papansinin yung kanyang ilong na pinaayos kasi mabait siya. Ay, oo naman. Diba? At may abs. Mamma mia. Yung sister, ganun din, ano? Oo. Gilonggot din. Correct. Talagang pinaghahandaan talaga ang pagpasok para maging artista, para maayos, maganda sa screen. Namumuhunan. Oo. Pero alam mo, maganda din yung pagkagawa ng isang singer ngayon, ano? Sino? Na, di ba dati talagang ilong niya nakaganon, nakikita sa lumang picture, tapos ngayon ang ganda ng pagkaano, membro siya ng isang grupo. Ibulong mo nga sa akin kung sino to. Si ano? Alam mo, tayo kilala natin, sila ba kilala ba? Ay, kilala nila yun. At kitang-kita ngayon yung ano niya dito, yung may tapyas dito. Alam mo, maraming aktor ngayon ang nagpagawa rin. Kaya lang, medya-medya lang ang pinasalat. Correct. Ganon.
Ay, oo. Isang napakagaling na singer. Oo. Tsaka hindi natin namalayan. Kasi pala ang ginawa daw pala doon, unti-unti. Totoo. Hindi isang bigayan. Unti-unting mararating. Oo, kita mo yung pinakagwapong aktor sa tingin ng publiko. Oo. Kita mo hindi pansin. Kasi inunti-unti yun. Kaya hindi na bulaga ang Correct. publiko. Pwede pala yun. Oo, Oo. Mawawala ko na pupunta ng Amerika 2 months. Nagbabakasyon si ano, gano'n. Pagbalik, killed na. Correct. Yun naman singer, naku, ito talaga kailangan naman talaga kasi areglohin. Pero ang Oo. galing, di ba? Na dati-dati, yun talaga mapapansin mo sa kanya. Pero ngayon, hindi mo na mapapansin. At Ang galing pa rin kumanta. Ay, oo. Diba? Correct. Give na give pa rin. Totoo. Hindi Oo, pala diba? natitiktuhan yung pagka magpagawa kayong ilong. Oo. Hindi At natitiktuhan saka ng si pagkanta, no? Hindi ko kayang tanggapin. Ayoko maniwala. Ayoko maniwala. Basta gusto ko siya. Tapos, period. Tuldok. Ayun. Di ba? Yung isa naman, yung lalaki. Ay, ito naman, ang ano to, super in-check naman ito. Oo. Kaya nga sa mga eksena niya na galit siya, hindi na siya makagalit. Nakalulungkot kasi nabawasan. Nawala na yung emosyon. Nabawasan na. Mabuti lang kamo, humuhupa yun. Kaya siguro, nung next time, hindi na siya nagpapaganon. Ganito, pag nagpa-botox, ano epekto nun? Papatay yung nerves na, katulad niyan, ayan, di ba may guhit yan? Papatayin mo ng head. Oo. Yun. Yung may mga wrinkles. Oh, yung may mga, Oo. di ba, pag injection niya, hindi mo na siya magagalaw. Kaya para hindi na siya lulukot. Ayoko naman ng ganon. Parang mami ka na. True. Kaya pala one time nung makita ko ito, na binati ko, nakaganon na lang siya. Yung parang tumiting, parang tiger lock lang siya na gano'n Saka naman nakakita, nakikipagbarilan, talaga, sagutan. Wala na emosyon. Naku, lalayo ka pa. Di ba yung magandang babae na napakabait? Di ba? Sino? Nung unang-una. Sino? Ay, oo. Alam mo, sadya natin siyang hindi sinama sa listahan. Oo. Unang-una bumagay sa kanya, maganda siya. Ay, oo. Ano naman, napakabait naman. Ito, Kaya mabait. nga. Oo. Pero sa kanya nagpasimuno ang lahat ng yan, di ba? Hindi, kay Snooki. Si Snooki ang unang-unang Snooki? artista na nagpaayos ng ilong. Ay, Bata oo. pa siya. Ganun. Ang ganda-ganda naman, bagay na bagay sa kanya. At hindi niya yon inilihim. Pero bakit yung isang singer hanggang ngayon hindi niya inaamin yun, di ba? Sino? Di ba? Hindi rin Ganyan ako. inaamin. Parang yung actress na ayaw ding aminin. Samantalang kaututan dila na natin yung doktor. Di ba? Paano? Sabi niya, yun lang daw ngipin. Ay. Kaya daw umangat ng ganon. Di ba? Magaling naman siya mag-makeup. Ay, oo. Kuhang-kuha naman niya, di ba? Ang galing. Oo, Galing di ba? na. Tsaka gusto po naming ipaliwanag. Sila po ay nagpaayos ng ilang bahagi ng kanilang katawan nang hindi po tayo inaabala. Nang hindi po tayo hinihinga ng kahit singkunduling para igastos sa kanilang pagpaparitoke, sabihin na natin. Tama. Karapatan po nila yan dahil ito ang nakapagpapaligaya sa kanila. At bilang artista, kailangan nila talagang maging maganda Presentable. sa pananaw ng publiko. Presentable Yan sila. nga yung sinasabi nila na yung itsura, pwede mo i-retoke, maggumanda ka, pero yung talent mo hindi pwede i-retoke. At totoo naman yan. Ang lahat po ay maglalaho, pero magandang puso mananatiling nandyan. Correct. Tama. Diba? Kaya nako, ayan na. Sigurado, nagtatanong ng mga group chat na yan. Oo. Yan, yung mga wating-wating angels. Ay, oo. Nag-group chat na. Pati si Boy, si Karagay, Tito Manny Garcia, tsak. Ganun na yon. Oo. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At bago po ang ating blind item, syempre pa, isang masarap po na pagbati ng pasasalamat sa ating mga SNNers. Tito Manny and Tita Norsky Garcia, welcome back to the Philippines. Ay, nandito na. Saan dito na sila pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbabakasyon sa Europa. Thank you sa inyong pagtutok kahit nasaan kayo. At maraming salamat, Margel and of UK. Magbabakasyon yata dito si Ay, Manuel. wow. MM. See you At soon. syempre, ang hindi na po natutulog ng Qatar.
Iram Lia. At si JMB, marami pong salamat. Of course, si JMB na meron na pong alkansya sa CFM. At syempre, Miss Nags, of course, ng Belgium. Maraming salamat sa iyo. At Rona Gayrial. At Juris Dr. Channel, anak magpagaling ka. Lulu Malik and Wating and Bahaw ng UK. Maraming salamat sa mga miyembro ng Tingalingaling Angels. at syempre Dims Ignacio, nakabalik na mula sa LA. Ay, wow. wow. At maraming salamat, Katrina Karim. Laging may alkansya din to. Rene and Roma De Leon ng San Jose, California. At nais din po naming batiin ang ating taga-suporta. Si Mylan Nilo Taylor and Claire, ang kanyang anak, ng Almaden, San Francisco. Meron pong tama sa puso ko itong dahilan kung bakit natin binabati. Si Mylan Nilo Taylor. Namayapa na po ang kanyang ina. Pero kahit paano po, naiibsan po ang kanyang kalungkutan kapag naririnig niya at napapanood ang inyong lingkod. Kaboses na kaboses ko raw po ang kanyang mahal at dakilang nanay. What? Kaya, Myla, maraming salamat. Kahit paano, naging bahagi ako ng inyong buhay at kayo ng buhay ko. Salamat. Okay. At syempre, Catherine Beautiful Amos. Ang Rampadora at Reyna ng Sydney. Yes, at Cherry Bacus of EW Villa Medica in Bangkok. At syempre pa, the most di ba pansin niya lang ang kanyang The most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. May darating ba ba? Wala na. Nag-rally na. Wala na talaga. Tito Henry and Tita Lily Chua, salamat po sa pagmamahal. Okay, go. Sino magbabato? So, eto na ang ating blind item for today's video. Naku, ang bibida rito ay mag-ina. Mag-ina. Pero, ang talagang dito, yung artista, yung anak. Sikat na sikat. Sikat na sikat. Ito pala siya. Nakakaawa pala itong bata ito. Nagsisikay, nagtatrabaho ng wagas. Buyat pagod. Pero, itong ina, mukhang may problema sa Bakit? nanay. Kasi ito yung nanay, kinakayag pa niya, karay-karay pa niya itong anak niyang artista na sikat, na busy sa kanyang paglalarmierda at nagbabar ang ina. Ay, nagnonomo-nomo. Super nomo. Ano nangyayari sa anak, Andon? Opo, eto na. Nung dumating daw yun, syempre, nag-disguise yung artista, kasumbrero, naka-face mask. Jacket. Hindi siya umuupo, kundi nakatayo lang, Nay. Ala. Sa gilid ng speaker nung bar. At habang ang ina, pajikot-jikot sa dance floor. Ay, langolya. Oo, may hawak na baso. Dance. Ay. At chini-cheers ang mga katabing table. Ano ba yan? Kahit hindi kilala? Kahit Ay, hindi grabe kilala. naman yan. Dancing Queen? Sobra. At ito na. Dahil nakilala nila, ay, ito nga, oo. Ano to Oo, kinumpirma pa nila na sa mga nandoon sa bar, ano yan, ano na, inaantok na nga, kawawa. Mga ganun-ganun na. Kasi nanay niya, binabantayan niya. So, ibig sabihin sa sobrang antok nung young actress, nakaganon na doon sa speaker. Correct. Ginagawa na niyang unan. Oo. Tapos, ang madir, tirik na. Andyan na si Sunshine Dizon. Ay. At saka si Irma Adlawan. Nag-Irma Adlawan na. Totoo, andyan na si Sunshine Cruz, Sunshine Dizon. Sama-sama na. At iba pang mga sunshine. Oo. Ay, ayaw pang jumuwi at nagyayaya pang lumipat pa ng Handa, bar. kawawa. Ay, Baka may grabe. taping that same day. Yung young actress. At ito pa, maaawa ka sa bagets kasi nanggaling pa daw sila sa isang okasyon. Ay. Rumampa pa. Alas 3 na sila dumating. Ate, may oras talaga. Alas 3 na sila dumating sa bar na ito. Alas 6 na, andyan na ang dakilang Nako. Nagyayaya pa daw jumitong itong madir sa ibang Kumakanta bar. na ng Good Morning Sunshine. Sunshine. Oo nga. Kasi yung bata pala parang syokot dun sa madir. Sobra, kundi ba naman? Ayan na. Kundi ba naman? Ba't niya sinusunod yung mga ginagawa ng nanay? Pati yung mga kung ano-ano. At saka dapat ikaw bilang ina na anak mo yung katrabaho pa, pagod na. Naman lang, sige, magbabarak. Iuwi ko muna ito. Hindi, parang, siyempre. Sinasama mo pa sa halip na makatulog, makapagpahinga. Siyempre nga naman, Nay, pag may kasama kang sikat na artista, mapapansin. Ay, Baka naman yung nanay, privilege. baka yung nanay hindi nakaranas yung mga gimmick nung panahon niya. O baka, ano siya,
gustong mag-artista, hindi natupad. Ay, at frustrated. Frustrated actress. Kaya doon sa anak natupad. Bigyan mo nga kami ng clue. Napapanood ko ba siya sa teleserye? Ay, opo. Abot na abot mo. Ay! Bida ito! Abot na abot mo. Bidang-bida ito. Grabe. Alam mo yung isang apo ko, gustong-gustong maging doktora. Ang ganda pa naman ng batang ito. Ay, ng bewa. Saka yung mukha, nagsasalita ng walang dialogue. At magaling itong batang ito. Diyan siya umusbong ng todo-todo talaga. At walang ka-love team, ha? Caring niya mag-isa, di ba? Magaling Ay, nako. Pwede bang kantahan mo yung nanay na mahilig sa Nomo-Nomo? Kantahan mo nga. Ay, siguro bagay siguro sa kanya yung to dream the impossible dream. To find the unbeatable force. This is my quest. This is my quest to follow the sun, no matter how big, No matter how far. no matter how far, Alam. just the willing to die. Para siyang sirena. Grabe. Pero ang Nakakaloka Parang naman malunod yun. na ako. Ay nako, I'm sure si Direk Beverly Verhel ayaw na ayaw ng ganyan. Totoo. Ayaw. Minsan na siyang namahala ng mga kabatang artista ng ABS-CBN kasama ang disiplina ng mga magulang. Dapat. Ay. Lalo na, Dapat kinakaladkad sa kung saan-saan. lalo na sa estado ng anak niya. Sikat na sikat. Sobra. At maraming maraming sasakyan. Maraming sasakyan. Anong nangyari? Na-eventa na. Okay, anong dapat gawin? Ako, mag-subscribe na po kayo at mag-like at saka mag-share at pakisama na rin po ang Ramel Chica Network. Marami pong salamat. Yes, at At ito po. yun ang gagawin mo. I-hit nyo lang yung bell para magkaroon ko yan ng notification. Makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. Teka, may pahabol tayo. Ano yung kanta na gusto mong kantahin talaga? Ano yung kanta? I'll be over I'll you. be over you. Dapat kantahin mo, I'll be over you. Ay, di ba? oo. Para tapos na. Pero anong sabi mo? Dapat nga si Direk Tom ang kumanta niyan. Ay, may nag-over na. Everything will be over in time. Ayun. Naku, Romel, salamat. Salamat po. Barikutod, thank you. At Meron ka pang hindi nasabi. Maraming salamat. At ito, tandaan nyo palagi ito. Please don't skip. Sige At na. ang aming short. Ito yung Showbiz Now na official. Suportahan nyo naman ang aming TikTok. Naku, maraming salamat pong muli sa ating pagsasama-sama. Sa mga susunod na episodes, asahan nyo, mas matitindi pa pong revelasyon ang ibibigay namin sa inyo dito po sa inyong programa, sa aming programa. At ito po ang Showbiz Now na! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Thank you.